Dear Kuya Poy, ako po si Gia mula dito sa Pasay. Isa po akong kung tawagin ay CCA. Hindi po call center, hindi po call center agent kundi Customer Care Assistant. Ang totoo po niyan ay stay-in o nakatira kami sa kumpanyang pinapasukan ko. Hindi naman po sa pagmamayabang, pero buwanan po ay umaabot ng 250,000 ang kinikita ko sa trabaho ko. Wala pa po rito sakaling may tinatanggap akong tip mula sa mga nagiging guest kong Koreano na ang tawag namin ay kangkong. Pero sa kabila niyan, aminado akong pagod na po akong uminom ng bote-boteng alak na cognac, whiskey, tequila, champagne, gabi-gabi. Hindi ko na rin kayang makipagplastikan sa mga kangkong na guest namin. Pasensya na sa K-drama fans pero akala nyo ba totoo ang mga nakikita ninyo sa K-drama? Hindi po. Pagod na ako na i-maintain ang slim body ko habang umiinom ng alak gabi-gabi. Pagod na akong magpaganda, lalo na habang palagi naman akong basag dahil sa kakulangan o minsan nga ay sa kawalan ng tulog at pahinga. Pero Kuya Poy, wala naman po akong choice kasi ganda lang naman talaga ang puhunan ko. Grade 11 lang po kasi ang natapos ko dahil na rin sa epekto ng COVID-19 pandemic. Nawala na rin po kasi ang mga lolo at lola ko na nagpapaaral sana sa akin. Hindi rin ako ganun katalino para mag-apply naman for a scholarship. Kaya hindi ko na lang po talaga itinuloy ang pag-aaral ko. Ayoko na, pero wala akong choice kasi dito lang ako qualified na magtrabaho. Pakiramdam ko tuloy, Kuya Poy, ay hanggang dito na lang talaga ako. Dahil alam kong wala namang ibang disenteng trabaho na tatanggap sa isang katulad ko. Maraming salamat po sa pagkakataon sakaling mapili ninyo ang kwento ko sa programang lagi ko ring pinakikinggan, ang Heart to Heart sa True FM. Umaasa po ako na mabigyan nyo rin po ako ng payo para mas lalong mabuksan at maliwanagan naman ang lalo ko ng gumugulong isipan. Kuya Poy, hanggang dito na lang ba talaga ang isang tulad ko? Kailangan ko na lang bang tanggapin ang kapalaran ko? Lubos na gumagalang, Chia. Napakinggan nga po natin ang kwento na ibinahagi nitong si Gia dahil siya raw po ay pagod na sa pagiging isang hindi call center agent na CCA. Ito yung tinatawag po na Customer Care Assistant at karaniwan nga raw po ang kanyang mga parokyano ay yung mga Koreano. Ayan, okay. Pero sabi niya pagod na, nakainom, kapupuya dahil ganda ang puhunan at ang mura pang katawan at 23 years old ay napunta nga po sa ganyan trabaho itong si Gia dahil sabi niya hindi na ako nakapagtuloy ng pag-aaral simula nung pandemic at wala na ring sumusuporta sa akin. Pero ito naman Gia ang sasabihin ko sa iyo, natutuwa na rin ako sa isang parte na ikaw ay napapagod na, ikaw ay hindi na komportable diyan sa kinaroroonan mo. Oo nga, ikaw ay kumikita ng malaking halaga sa loob ng isang buwan, pero merong kapalit yan. 'Di ba sabi mo nga kapag ka ikaw ay napapainom, napupuyat, hindi ka na napapahinga, okay, sa pag-entertain ng inyong mga guest, alam mo minsan yung pagiging hindi na yung uncomfortable natin, okay, sa ating sitwasyon sa buhay, yan dapat yung magtulak sa atin, hindi para maging tamad, hindi yung para tumigil lang, kundi itong pagiging
hindi mo komportable sa ngayon ay magsilbi na na liwanag o na doon mo dapat idirehe, doon mo papuntahin ang ang mga plano mo para sa kinabukasan, yung mas malinaw na, yung mas magtatagal. Papaano kapag dumating ang panahon na ikaw ay sabihin na natin na wag naman sana ay tinamaan ang iyong liver. Aanhin mo yung mabilisan at malakihang pera na kinikita mo sa gabi-gabi na pag-inom-inom, pag-entertain ng mga guest at sa puyat, 'di ba? At wala kang binanggit dito sa kwento mo na masaya ka diyan sa ginagawa mo. Nga lang yung self-doubt. Oo, nasabi mo, wala naman po yatang tatanggap sa akin. Hindi naman ako nakapag-aral. Wala akong choice. Huwag mong iisipin yan na wala ka ng choice. You always have a choice. Hindi na natin maibabalik pa yung nakaraan. Okay? Kung ano man ang nagawa mo noon nang dahil sa trabaho mo, kaya ka kumita ng ganyang kalaki, 'di ba? Hindi na natin maibabalik 'yun. Kung babalikan at babalikan, magbabalik tanaw ka doon sa bagay na 'yon na para bang sabihin na natin, baka maaari nadudumihan ka o hindi ka masaya, wala nang rerespeto, wala nang gagalang sa iyo. Hindi. Huwag mong tignan doon sa anggulo na 'yon. Maybe it's a blessing in disguise itong pagiging uncomfortable mo sa nararamdaman mo ngayon, Gia, at sana nga ito yung magbago sa direksyon sa buhay mo. After all, sabi mo, meron kang pera, meron kang kinita kahit papaano. Yan ang gamitin mo para makapag-umpisa nung legit, 'di ba? At yung karespe-respetong trabaho. Dapat bang pagbasihan mo ang antas ng pinag-aralan mo hanggang grade 11 lang kamo ang tinapos mo, 'di ba? Diskarte. Diskarte ang baunin mo, hindi man talino. At kung sakali magkakaroon ka ng pagkakataon nga in the future, 'di ba, na makapagbalik sa pag-aaral, gawin mo habang kumikita ka rin. Dahil marami naman yung ganyan. Oo, wala na si lolo't lola mo na sabi mo sumusuporta nga sa iyo noon, kailangan mo na kumilos na. Para naman sa kinabukasan mo ng mas maayos. Pero ang tamang mindset sa ngayon, kung gusto mo ng pagbabago sa direksyon ng buhay mo, sa ikaayos ng pakiramdam mo at lalong-lalo na yung pagtingin mo at respeto sa sarili mo, lagi mong isipin na may pag-asa pa. At dahil sa pag-asang ito, may pagbabago pa. At dahil dun sa pagbabagong yun, may panibagong kinabukasan na naghihintay para sa iyo, Gia. Huwag kang magsabi na ikaw ay hanggang dyan na lang. Marami ka pang mararating. 23 years old, batang-bata pa. Pwedeng-pwede pa. May lakas ka pa, may talino ka pa, marami pang matututunan. Huwag agad masiraan ang loob. At dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.